Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang Iglesia sa Corinto. Ito mga kapatid ay bahagi. Actually, ito yung una sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, sa 1 Corinthians. At ang coverage po natin mga kapatid ay 9 na talata lamang doon sa unang 9 na talata ng unang Corinto. Pag-aaralan po natin ito, hihimay-himayin po natin. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Sa ating gagawing pag-aaral mga kapatid ay ating sisimulan ngayon ang isang series na pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. So may mga ilang series na tayong pag-aaral, bawat aklat, di ba? Meron tayo sa Apocalypse, meron tayo sa James, meron tayo sa, saan pa ba? So sa Jonas, kay Brother Boots, at nakalimutan ko na iba, no? Ibig sabihin, marami na tayong series. Sunod-sunod yun na sinusuyod natin ang bawat talata ng banal na kasulatan ng sulat. Dito naman sa pagkakataong ito ay ating pong susuyurin ang sulat ni Pablo sa 1 Corinthians. At magsisimula tayo sa verse 1 hanggang 9 lang muna. Sapagkat pagdating ng 10, may iba na yung tema. Kasi dito mga kapatid, kung bakit naging interesado tayo, nakatawag ng pansin sa atin ito, sapagkat dito sa sulat ni Pablo sa unang Korinto, ay makikita natin ang maraming issue. Maraming issue, ibig sabihin maraming problema na bumangon dito sa local church na to sa Korinto. At mainam na matalakay natin ito para makita natin kung ano naging approach ni Apostol Pablo nung malaman niya ang iba't ibang mga problema. Marami talagang problema rito mga kapatid. Kapag sinabi natin issue, mga suliranin yan, di ba? Mga kinakarap. At saka yung ano yan, mga kapatid, yung mga problema dyan, hindi naman tampuhan lang. Kundi may mga problema dyan na bumangon na naging banta sa kanilang pagkakaisa, sa kanilang kabanalan, at katapatan sa Ebanghelyo. May mga maling aral pa na bumangon dyan. At pero sa pagkakataong ito mga kapatid, hindi muna natin tatalakayin yun, no? Dito muna tayo sa introduction. Para makita niyo naman, hindi naman puro problema rito sa Corinto. Meron ding mga magagandang katangian na sinabi si Apostol Pablo at dito sa pag-aaral natin ay makikita natin na ipinapaalala sa kanila ni Apostol Pablo yung kanilang kalagayan sa harap ng Diyos bilang mga mananampalataya. Pero ang kagandahan nito mga kapatid sa ating gagawin pag-aaral sa future, sunod-sunod to, sikapin natin every Sunday, susunod-sunodin natin yan hanggang hindi tayo natatapos sa unang Korinto, gaya ng ginawa natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan, di ba? Talaga initiation natin ng mga verses nun. Makikita po natin dito na ang naging approach ni Apostol Pablo para malutas yung mga problemang yon ay hindi sa pamamagitan ng sariling talino o galing ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ganun niya inihain ang solusyon. Makikita po natin yan sa ibang pag-aaral. Pero sa ngayon, pag-aralan muna natin tong verse 1 hanggang 9. At bago tayo magsimula sa ating pagbasa ng talata, tingnan muna natin yung sitwasyon, yung physical situation ng Corinto. Isang lungsod to noong panahon ni na Apostol Pablo. Ito po ang Corinto mga kapatid. Kita niyan yung Corinto, bibilugan natin ng konti, no? So yun, maliit di ba? Mapa yan ng first century Mediterranean world. So lumalabas dito mga kapatid, nasa sakop siya ng Greece. At yung Greece na yun ay nasa sakop ng Roman Empire. At sila, kung makikita niyo sa ilalim, close up natin, yung Achaia, yung malaking letra. So, yung Achaia, isang province yan ng Roman Empire. Nasakop kasi sila ng Roman Empire. Pero originally, mga Grego yun nandyan. So, yung Corinto, katulad din ng Athens, yung Athena, na nangaral din si Pablo dyan. No? So, yan po yung sitwasyon sa mapa, no? At ang Corinto, mga kapatid, nung panahon na yun, ay talagang maunlad ang kanilang lungsod. Capital city yan ng probinsya ng Achaia. At dyan kilala sila sa kanilang komersyo at kalakalan. Isa itong mahalagang sentro ng negosyo dahil sa strategic location
ng Corinto, nasa pagitan ng dalawang dagat, di ba? Yung ano yung dalawang dagat na yan, yung Aegean Sea, tsaka yung Mediterranean Sea, no? At dito, kilala rin ang Corinto sa kanilang kultura at reliyon. Mga religious din ng mga tao dyan, yung mga Grego, kaya nga lang, pagano ang kanilang reliyon. Hanggang sa pumasok ang Kristyanismo dyan, pero nauna siyempre yung Judaismo ng mga Israel. So maraming paganong templo dyan na matatagpuan. Kabilang ang templo ng tinatawag na Temple of Aphrodite. Aphrodite, kung saan yung reliyon na yun ay laganap ang immoralidad at prostitution sa mga religious ritual na sinasagawa sa templo nila. At ang populasyon nito, mga kapatid, ng Corinto ay isang cosmopolitan na lungsod. Parang Maynila yan, parang New York, Tokyo. May halo-halong lahi, hindi pala Tokyo, no? Mga Hapon lang yun nandun eh. Pero yung Manila at New York, halo-halo lahi dyan. Kultura at paniniwala. So, rambulan sila dyan, no? So, yun po mga kapatid, ang short historical background yan at yung physical background nila. Ang iglesia sa Corinto, mga kapatid, yung church doon ay itinatag yan ni Apostol Pablo noong kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonaryo sa pagitan ng mga 50 hanggang 52 AD. Napadpad siya rin eh. Nagmi-mission siya sa ikalawang pag-ikot niya, mga kapatid. May ikot siya sa Asia Minor, sa Greece, tapos babalik ulit doon sa Jerusalem, tapos babalik doon sa pinanggalingan niya sa Antioquia. So, nung bandang 50 hanggang 52 AD, napadpad siya rin. At nanatili siya rin, mga kapatid, sa loob ng 18 buwan. Isa't kalating taon siya rin nanirahan. Sa Aklat ng Mga Gawa, makikita natin ang tala niyan sa chapter 18. Dito mga kapatid, dumating si Pablo sa lungsod ng Corinto mula sa Athens. Nakita nyo kanina, katabi siya ng Athens, di ba? Mula sa Athens, nagpunta siya rin. Tapos nakatagpo niya yung mag-asawang si Aquila. Aquila, pangalan ng lalaki yun. Aquila, yung husband. At si Priscilla, yung wife, na naging kasama niya sa paggawa ng tolda. Sapagkat si Pablo, mga kapatid, naghahanap buhay din yan. Pero ang pangunahin niya yung mangaral. Pag medyo naiipit siya sa mga financial support, nagaling sa ibang churches, napipilitan siya maghanap buhay. Dahil ayaw niya nangihingi lang eh. Kaya, meron siya sariling hanap buhay. Pero hindi naman siya full-time sa hanap buhay, mas full-time siya sa ministry. Pero kinakailangan, kung kulang ang financial support, naghahanap buhay siya. Tagagawa siya ng tent. Nagturo at ipinahayag ni Pablo ang ebanghelyo sa Corinto. Sa panahon ng kanyang pananatili, marami ang nanampalataya ron na mga Hudyo una, sapagkat tuwing pupunta si Pablo sa mga bayan-bayan, inuuna niya yung sinagoga ng mga Hudyo. At marami ring hentil. At nagbunga. Maraming hentil ang nanampalataya rin, kaya nagbunga ang pagtatatag ng iglesia sa Corinto. Itong sulat ni Pablo, yung unang Corinto, sulat ni Pablo yan, sinulat niya nung siya'y nasa Efeso. After 5 years, mula nung umalis siya ron. Ang layo na kanyang sulat para tugunan yung mga problema dyan sa iglesia. Maraming kasing problema dyan, mga kapatid. Kaya naging interesado rin tayo na pag-aralan yan. Dahil nakita natin na yung ibang mga problema dyan ay nagre-reflect din sa panahon po natin. At marami tayong matututunan. Ang iglesia sa Corinto, mga kapatid, sa kabila ng kanila maraming spiritual na kaloob. Maraming spiritual na kaloob din yan. Pero puno naman ng issue. Mga hidwaan, pati yung maling katuroan, maling doktrina, napapasok sila. Immoralidad, spiritual na kayabangan, meron din dyan, at iba pa. Para silang iglesia na may maraming potensyal, ngunit nasasapawan ng mga krisis na unting-unting sumisira sa kanilang pagkakaisa. Ano ang naging sagot ni Pablo sa mga problema dyan, mga kapatid? Hindi siya nagpadala ng mga motivational quotes. Hindi niya pinayuhan na kalimutan na lang mga issue at mag-move on na lang sila. Sinagot niya yan, mga kapatid, at yan ang pag-aaralan natin, pero hindi pa ngayon. Ang sentro ng kanyang tugon, mga kapatid, sa lahat ng kanilang issue
ay iisa, ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Mula umpisa hanggang dulo ng kanyang sulat, paulit-ulit niyang ibinabalik ang mga taga-Korinto sa katotohanan ng krus, sa katotohanan ng biyaya at ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo at ng pagkatawag sa kanila bilang mga banal ng Diyos. Kaya ito ang layunin ng ating series kung bakit natin pag-aaralan. Tukuyin natin ang mga pangunahing issue na hinarap ng Iglesia sa Korinto habang ating sinusuyod ng bawat talata sa unang Korinto. At paano natin makikita ng Ebanghelyo ni Kristo ang tanging naging solusyon sa lahat ng mga issue at suliranin na mababanggit. Habang binabalikan natin ang kanilang mga hamon, mga challenges nila, pag-isipan din natin ito mga kapatid. Imagine natin, may mga ganito rin ba tayong issue sa ating mga churches ngayon? Sa mga kongregasyon natin, sa mga local church, meron din bang ganyan? Hinahayaan ba natin ang Ebanghelyo ang siyang magtuwid at magpagaling sa ating mga issue ngayon? Dapat lang, di ba? Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay hindi natin kakayanin talakayin ang lahat ng mga issue. Actually, wala pa tayong issue pag-uusapan dito. Dahil dito pa lang tayo sa introduction. Kasi mga kapatid, dahil na rin sa pagtalakay natin ng introduction, yung sa unang Korinto 1:1 hanggang 9, malaman na malaman kasi yan eh. Punong-puno na ng laman at katotohanan. Kaya hindi ko matiis na hindi natin talakayin muna yan bago tayo pumunta sa issue. Sa issue siguro pag-uusapan natin sa verse 10 yun eh. Sa next week ko yun mga kapatid. At huwag kayo mag-a-absent sapagat maganda ho yan mga kapatid. So bilang panimula sa ating serye, talakayin muna natin tong unang Korinto chapter 1 verse 1 hanggang 9. Tingnan nyo kung bakit natin nasabing malaman ito at napakahalaga ng mga impormasyon na nandito. Introduction to, light lang to mga kapatid. Wala pang problemang pinag-uusapan dito. Actually, ang pinapaalala ni Pablo dito, yung mga biyaya at pagpapala ng Panginoon Diyos sa mga taga-Korinto nang sila'y nanampalataya kay Kristo. Sabi dito sa unang Korinto 1:1, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. So, alam niyo, mga salitang yan, may mga kahulugan yan na dapat nating makita. Katulad yan, hinighlight natin yung tinawag. O si Pablo, hindi natin hinighlight, kilala natin. Ganon sila sumulat nung araw eh, si Pablo. Ibig sabihin, yung sulat nila nung araw, kung kanino galing yung sulat, sa unang talata pa lang, binabanggit na. Sa atin kasi ngayon, di ba, pag sumulat tayo, inuuna natin sa una, di ba, yung kung kanino natin pinadala. Halimbawa, Dear Julius. Tapos, sincerely yours, Pablo, sa huli. Malalaman mo lang kung kanino galing o pagdating ng huli. Dito pa lang sa kanila, noong unang panahon, sa bungad pa lang ng sulat, alam mo na kung kanino galing at para kanino ang sulat. Kaya sa verse 1 pa lang, sinabi na, si Pablo na tinawag. Sabi dito, tinawag daw si Pablo. Alam nyo, yan salitang tinawag na yan. Hindi ho simpleng pagtawag yan na, hoy, tinatawag kita. Parang gano'n, hindi lang gano'n yan, mga kapatid. Kasi maganda inahalokay natin sa Greek word yan. Sa wikang Grego, yung pagkakasulat niyan, yung original na pagkakasulat niyan ay kletos. Kaya natin inahalokay yan para lalo nating manamnam ang kahulugan nito. Masisid ang kahulugan nito. Yung salitang kletos sa Grego ay tumutukoy sa isang taong hindi basta sumali lang o kusang pumasok, kundi isang taong tinawag ng Diyos. Tinawag ng Diyos upang gampanan ng isang partikular na layunin o papel sa plano ng Diyos. Ang pagtawag na ito ay may layunin, may purpose, may otoridad, may kabanalan. Hindi yung pagtawag pansin lang yan na parang bang tinawag mo lang, hoy, hindi gano'n. Kundi may lalim yan mga kapatid. Pag sinabi, cold mga kapatid, kletos. Alam niyo yung salitang kletos? 11 times na nabanggit yan sa 11 na mga talata sa Bagong Tipan. At lahat ay may kaugnayan sa pagtawag ng Diyos. Ang salitang ito mga kapatid ay ikinakapit sa lahat ng mga mananampalataya dahil tayo man ay tinawag. May kanya-kanyang purpose.
Katulad ni Apostol Pablo rito mga kapatid, bakit siya tinawag ng Diyos? Upang, sabi rito, maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So, yun ang purpose kung bakit siya tinawag, para siya ay maging apostol. Yung salitang apostol, mahalaga rin yan. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, mga kapatid, ay apostolos. Ibig sabihin na isang sugo o kinatawan ni Kristo. Yung talagang kinausap ni Kristo yan, na may otoridad na magturo at magtatag ng mga iglesia. Hindi niya inangkin ang posisyong yan. Hindi siya nag-volunteer dyan, mga kapatid. Sa pagpili ng mga apostol, maging nung si Kristo nandito pa sa lupa, hindi naman siya nag-announce na, sino gusto maging apostol, lumapit lang dito o mag-apply. Wala akong application yan. Pinili yan, mga kapatid. No? Kaya nga, tinawag upang maging apostol. At ang apostol, yung apostolos, ibig sabihin talagang in-appoint para bigyan ng authority na na magturo at mangaral, magtatag ng mga churches. So yun po mga kapatid, ang pagpili ng Diyos kay Pablo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi diyan ganyan. Tapos nabanggit niya, at si Sostenes na ating kapatid. Alam niyo tong si Sostenes? Makikita niyo yung pangalan niyan sa Gawa chapter 18 verse 17. Siya yung pinuno ng sinagoga noon nung 52 AD na nandoon, 5 years ago. Na nandoon si Pablo nung nagsimula pa lang ng pagtatatag ng church doon sa Corinto. Pinuno siya ng sinagoga, so Hudyo siya. Kailang nabugbog siya. Nabugbog siya ng mga tao dahil nagkaroon ng kaguluhan doon Nung inireklamo ng ibang mga tao si Pablo dahil sa pangaral. May gulo rin nangyari. And after 5 years, mga kapatid, itong si Sostenes lumabas na-convert na rin sa Christian. Naging Christian na rin dahil sinabi si Sostenes na ating kapatid. Nabanggit niya si Sostenes na lumilitaw dito yung sulat, mainly galing kay Pablo, pero kasama niya si Sostenes. Mahalaga yung pagbanggit kay Sostenes sapagkat kung siya na nga yung puno ng sinagoga noon na taga Corinto na nabugbog noon, na naging Kristiyano, ibig sabihin elder yan ng Christian church diyan sa Corinto. So, meron siyang impluwensya diyan. So, mahalagang banggitin din ni Pablo yan. Kasama ko dito si Sostenes na ating kapatid. So, yun po mga kapatid. So, bago tayo umalis sa verse 1, meron pa tayong lalim na nais palitawin dito. Alam niyo kung ano yun? Balikan po natin yung salitang apostol. Apostol, mga kapatid. Yung pagiging apostol ni Kristo ay hindi basta-basta na pwedeng i-claim ng sino man tao o mangangaral. Alam niyo kung bakit natin ididiin to ngayon? Yayamang nabanggit yung apostol. Kasi sa ating panahon, mga kapatid, marami ang nag-aangkin na sila daw ay mga apostol ni Kristo. Ginawang titulo yan ng ibang mga churches. Lalo na yung mga church na sinasabi nila na sila lamang ang tama o kinausap din daw sila ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, mag-ingat tayo. Sapagkat wala na po yung office of the apostles. Ginawa ng iba, lalo na yung mga nasa charismatic na Pentecostal, meron silang apostol hanggang ngayon. Meron pa raw apostol. Alam niyo kasi pag sinabing apostol ka, may dating ka Ang taas ng dating mo Para bagang, yung direktang kinausap ka ni Kristo Alam niyo sa panahon natin ngayon, wala nang mga apostol. Makikita natin kasi yung mga nagpapanggap na mga apostol ngayon, pag inaral natin ang kanilang mga aral, ilihis naman ang kanilang mga pagtuturo. Magiging yung kanilang pamumuhay ay lihis din sa naging buhay ng mga talagang apostol sa Biblia. Yung unang palatandaan na makikita natin sa mga apostol ngayon, mga nagkiklaim na sila apostol, mayayaman. Mayayaman ang leader. Mga apostol, mga hampas lupa. Mga hampas lupa, sila Pablo. Ibig siya hampas lupa, mahihirap mga kapatid. No? Baka mahirap pa sa atin yung mga yan, katulad ni Pablo. Tagagawa lang siya ng tolda. At umaasa rin siya sa financial support ng kapatiran kung minsan. At minsan nagkikipit din siya. Ganon din sila Pedro.
mga mangingisda. Hindi naman sila iniwan nila yung kanilang hanap buhay. Hindi sila nagpayaman. Mga apostol ngayon, nakikita natin sa palasyo nakatira, sa mansyon. Ang gagara ng mga sasakyan, mga bahay. Wala nang apostol ngayon, mga kapatid. Kaya yung maging kanilang pamumuhay, lihis din Hindi lang yung aral Kaya dapat tayo mag-ingat, mga kapatid, sapagkat wala nang tungkulin na apostol sa loob ng church. Ang mga apostol ay yung mga natala lamang sa Biblia. At ang huling apostol na nabanggit sa kasulatan ay si Apostol Juan. Isumulat na Revelation. Sapagkat siya yung pinakabata, siya yung huling namatay. Sinulat ni Juan yung Apocalypse, patay na lahat yung kasabayan niya. Pati sila Pablo, patay na tingnan natin, mga kapatid. Sa pagtuturo ng Biblia, tingnan natin ang ilang pagtuturo ng Biblia tungkol sa pagiging apostol. Unang-una, makikita natin yung mga apostol. Mga apostol, sila yung naglagay ng saligan o pundasyon ng iglesia. Tingnan nyo. Efeso 2:19. Sila yung nagsimula Sila yung yung forerunner. Sila yung unang sinuko para mangaral ng tunay na aral ni Kristo. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal, at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, yung sambahayan ng Diyos dito, church ang tinutukoy dyan. Yung malaking church ng Panginoong Kristo, yung spiritual body of Christ. Worldwide yan, mga kapatid. So, ang mga Kristiyano, kaanib ng sambahayanan ng Diyos. Sambahayan ng Diyos. Tuloy natin. Yung sambahayan ng Diyos na yon, yung church, ay itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta. Nakita nyo, Yan ang trabaho ng mga apostol at yan ginampanan ng mga tunay na apostol sa Biblia. Nilagay nila ang saligan ng iglesia. Ang iglesia, mga kapatid, ay pamayan ng Kristiyano. Hindi sekta yan, Hindi yung isang sekta lang yan. Pag may nag-claim na sila lang yan at wala nang iba, yun ang tanda na sila'y mali. Walang makapag-claim na sila lang yan, mga kapatid. Sapagkat ang iglesia ng Panginoon ay malawak yan. Yan yung mga mananampalataya kay Kristo. Ang iglesia, mga kapatid, ay ang pamayan ng Kristiyano. Yung hinahalin tulad kasi sa isang gusali yan. Saligan, foundation. No? So, ang mga apostol, naglagay ng foundation. Yung foundation, mga kapatid, ay tumutukoy sa unang katuruan at pagpapahayag ng katotohanan tungkol kay Kristo. Sa gospel na dinala ng mga apostol tulad nila Pedro, Pablo at Juan. At propeta, mga tumanggap ng pahayag yan, mga propeta noong first century. May mga propeta rin na ginamit ng Diyos, mga tumanggap ng pahayag mula sa Diyos para sa ikatitibay ng church. Hindi sila yung batong panulok, yung cornerstone. Dahil sumunod na parirala ay si Kristo yung batong panulok. Kundi sila yung daluyan ng unang mensahe ng Ebanghelyo. At nagtayo na matibay na pundasyon sa pamamagitan ng turo, pamumuhay at mga sulat nila. Sabi nga rito sa sumunod na parirala na si Kristo Jesus ang batong panulok. Yung batong panulok kasama sa pundasyon yan, mga kapatid. Sa literal na arkitektura. Sa civil engineering, hindi naman tayo engineer, nababasa lang natin yan. Sa sinaunang arkitektura, ang batong panulok, yung cornerstone, ay ang pinakamahalagang bato na inilalagay sa sulok ng gusali, kaya tinawag cornerstone. Kasama ng pundasyon yan. Ito ang unang bato na inilalagay at nagdidikta ng alignment at tibay ng buong istruktura. Sang-ayon yan sa research natin, mga kapatid, sa konting silip natin sa engineering. Sa talatang ito, mga kapatid, si Kristo ang pinakapundasyon. Kasi siya yung pangunahing batayan ng buong pananampalataya. Yan ang itinatag ng mga apostol, si Kristo. Bagamat ang mga apostol at ang mga propeta ginamit para itatag ang pundasyon, ang lahat ay nakaayos, nakatuon, nakasandig kay Kristo. Walang tunay na iglesia kung wala si Kristo bilang sentro. Yan ang itinatag ng mga apostol.
Sila ang naglagay niyan. Tapos ngayon may mga magkiklaim na sila day apostol. Ang apostol sa Biblia, tagapagtatag ng iglesia na naitatag na yung iglesia. Tapos na. Ang ginagawa na lang ngayon, pinalalawak na lang ngayon yan, mga kapatid. Ngayon, ano pa nakikita natin sa pagiging apostol? Tingnan ninyo, mga kapatid. Nakasama ni Kristo yan. Naging saksiyan, mga witnesses, nang si Jesus ay nangangaral pa sa lupa. Alam niyo mga kapatid, 12 ang original na bilang ng mga apostol na pinili ni Kristo. Di ba? Alam natin lahat yan. Kasama kasi si Judas eh. Pero naging 11 na lang sila. Dahil nagpakamatay nga si Judas. Ngayon, nung si Kristo ay nasa langit na, sabi ni Kristo, hintayin nyo ang pagbaba ng Holy Spirit dyan sa Jerusalem, huwag muna kayong umalis dyan. O, di nandun sila sa Jerusalem, sa pagpupulong ng unang iglesia sa Jerusalem, mga apostol nandun, mga kapatid, si Kristo ay nasa langit na, nagdesisyon sila. Nag-decide ang mga apostol, yung 11, pati yung mga kapatid na nandun. Pero pangunahin yung 11 nag-decide na punan ang pwesto ni Judas para makumpleto ang 12. Para maging 12 ulit sila. Kasi ang katwiran na mababasa natin yan sa Gawa, no? Gawa 1, chapter 1, verse 20, ang naging katwiran nila dyan ay bilang katuparan din ng propesya sa Old Testament na kinote ni Pedro. Nagsasalita si Pedro ron eh. Inikayat niya yung kapulungan na palitan natin si Judas para maging 12 ulit tayo. Kasi may propesya na sabi sa Old Testament sa mga awit na hayaan na kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Katungkulan ni Judas yun. Paano nila pinili ang pagpapalit kay Judas bilang apostol? Ano ang mga naging criteria ang kanilang sinunod? Makikita natin yan sa Gawa, mga kapatid, 1:21 hanggang 26. Ang makikita natin dito, mga kapatid, yung nandun sa ibabaw. Nakasama ni Kristo, naging saksi ng si Jesus ay nangangaral pa sa lupa hanggang sa siya'y umakyat sa langit. Ito, mga kapatid, ang sinabi ni Pedro. 1:21 hanggang 26. Sabi ni Pedro, kaya't isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahon, ang Panginoong Jesus ay kasama namin. Yun daw, dapat daw nakasama. Kasama nila, sa buong panahon nakasama nila ang Panginoon. Sa nagsisimula ang time na yan, magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y iakyat sa itaas mula sa atin. Isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. No? Nakita nyo, no? Paano magiging apostol yung mga apostol ngayon? Nakasama ba ni Kristo sila? Nung mula sa bautismo ni Juan hanggang sa umakyat si Jesus sa langit. So yun ang requirement na ipapalit nila kay Judas. Dapat katulad din nila sa simula pa lang, sa pangangaral pa lang ni Juan Bautista. Sa pagpabautismo pa lang ni Juan Bautista, dapat nasaksiyan na nila yun. Hanggang si Jesus ay umakyat sa langit. Mga tao ngayon, wala naman nakasaksi niyan. No? So malinaw ang qualification, mga kapatid. Yan, nakita niyo yung mga nandito ngayon. Huwag kayong maniwala na mga apostol yan. Ano lang yan, nagpapataas lang ng area yan. Para pag apostol ka kasi may dating ka eh. Ibig sabihin, tagapagtayo ka ng pundasyon. Di ba? So malinaw yan, no? Ano pa sabi? Kanilang iminungkayan dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na tinatawag ding Justo at si Matias. So yung mga taong yan, mga kapatid, nakasama ni Jesus yan. Nakasama ng mga apostol yan, mula nung bautismo ni Juan hanggang sa umakyat si Kristo sa langit, nasaksiyan nila lahat yan. Sila'y nanalangin at nagsabi, Panginoon, ikaw na nakakaalam ng puso na lahat, ipakita mo kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili. Upang pumalit sa paglilingkod na ito at sa pagka-apostol na tinalakuran ni Judas upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar. At sila'y nagpalabunutan, ganun ang kanila, prayer, then palabunutan. Para sa kanila, at ang nabunot ay si Matias, at siya'y binilang sa 11 apostol. So, kompleto sila. 12 na sila. Paano si Pablo? Wala pa si Pablo dyan. Sapagkat si Pablo naman, mga kapatid, bagamat hindi kabilang sa original na 12, sapagkat si Pablo ay naging apostol lang, humigit kumulang after 3 years na si Jesus
ay umakyat sa langit. Ganong katagal yung mga kapatid. Pero si Pablo, mga kapatid, ay diretsong kinausap ni Kristo. Diretsong inutusan ng Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo. At sa halos bawat sulat niya, malinaw niyang ipinakikilala ang kanyang sarili bilang isang apostol ni Kristo. At kinilala din siya sa kasaysayan ng mga apostol, tinanggap din siya doon sa nung magkita sila lahat doon sa Jerusalem. At bukod doon, nagawa rin ni Pablo ang mga isa pang palatandaan ng pagiging apostol. Ano yun? Yung mga apostol ay nakagawa ng mga imposibleng milagro. Yung mga apostol, mga kapatid, nakagawa yan ng mga imposibleng milagro. Imposible sapagkat hindi kaya paliwanag ng siyensya at hindi kaya ng mga manggagamot. Ang ilan sa mga tala ng Biblia tungkol sa milagro na nagawa sa pamamagitan ng halimbawa ni Pablo. Kukuha lang tayo ng ilan ba to? 3 lang ata to. No? Pero marami yan, mga kapatid. Titipid lang tayo sa oras. Sa mga gawa 14:8 hanggang 10, pinagaling ni Pablo isang lalaking lumpo mula sa pagkasilang. Isipin mo nga, inborn na lumpo, pinagaling niya. Sa mga gawa 16:16 hanggang 18, pinalayas ni Pablo ang masamang espiritu mula sa isang babaeng alipin. At yung paraan ng kanyang pagpapalaya, sinabi lang niya, sa pangalan ng Jesus, umalis ka. Ibig sabihin, wala nang seremonyas, wala nang chechi-borechi, katulad yung mga napapanood natin sa mga exorcist na movie. Di ba? Ng mga pelikula, ang dami mga seremonyas, bago, nagkakagulo pa, bago mapalayas. Ayan, isang salita lang ni Pablo. At meron pa, sa gawa 19:11-12, ginamit ng Diyos si Pablo. Tingnan yung kapangyarihan niya na upang gumawa ng mga pambihirang milagro, kung saan kahit ang kanyang mga panyo at damit ay nakapagpapagaling na may sakit. Kapag hinawakan ng tao yung damit, ilaylay ng damit ni Pablo, gumagaling sila sa sakit. Pag hinawakan yung panyo, gumagaling sila sa sakit. May power, di ba mga kapatid? Tanda yun ng kanyang pagiging apostol. At hindi lamang si Pablo, pati yung iba, kinuha natin yung buod, mga kapatid. Buod ng mga apostol, bukod kay Pablo na gumawa ng mga himala. Si Pedro, si Juan, lahat ng 12, meron. Hindi pinangalanlan na grupo. Sinabi lang mga apostol dyan sa gawa, sa uli, no? Hindi pinangalanan. Grupo yan. Mga apostol ang banggit dyan na 5:12 hanggang 16 na mga gawa. So yun po mga kapatid. Ang mga apostol, yan ang tunay na apostol. So yan po ang tungkol sa ating verse 1. Verse 1 pa lang tayo, hanggang verse 9 po tayo. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid, huwag kayong matakot. Sapagkat yung mga susunod na matalata hindi naman ganyang kahaba ang magiging paliwanag po natin. Verse 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. O dyan, medyo haba tayo na konti rito. Alam niyo bakit? Iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Tumutukoy yan sa mga mananampalataya o kapulungan ng mga Kristiyano sa lungsod ng Corinto. Yung salitang iglesia, mga kapatid, sa wikang Grego, hindi po sekta yan. Ang ibig sabihin yan, tinawag papalabas. O kaya isang kapulungan yan. Kapulungan yan ng mga sumasampalataya kay Kristo. Hindi po sekta yan. Hindi rin ito gusali. O ito yung mga taong tinawag ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang bayan. Tinawag itong iglesia ng Diyos sapagkat ito'y pag-aari ng Diyos. No? Alam niyo, may mga maling kaisipan dyan. Iko-correct na natin. Baka maakit kayo. Ano yung mga maling aral tungkol sa sinasabi dito sa nabasa iglesia ng Diyos? Sasabihin nila, yan ang opisyal na pangalan ng iglesia ang itinayo ni Kristo. Kasi may mga grupo na nagsasabi na ang opisyal na pangalan daw ng iglesia ang itinayo ni Kristo, iglesia ng Diyos. Kapag hindi daw iglesia ng Diyos, ang pangalan ng church ninyo, katulad ng church natin, Believers in Jesus Christ the Lord, hindi raw tayo sa Diyos, mali raw tayo. Nagtuturo raw tayo ng maling aral. Alam niyo mga kapatid, yung katagang iglesia ng Diyos ay hindi isang eksklusibo o opisyal na pangalan, kundi isang paglalarawan na kung ano o kung kanino, sino may-ari ng iglesia. Tingnan niyo mga puntos. Number 1, una sa lahat, wala naman sinasabing opisyal dyan. Isipin niyo, magtatanong ang isang preacher. Sasabihin, ano po ang opisyal na pangalan ng iglesia ng itinayo ni Kristo? Babasahin yan. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Bigla magkokonklusyon yung bulaang propeta na sa makatid, iglesia ng Diyos ang opisyal na pangalan. Wala namang nakalagay na opisyal .
Nandun yung pandaraya, mga kapatid, eh. Doon sa paraan ng pagbabasa, eh. Pagbasa, eh. Didiinan yun sa Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga kapatid, Iglesia ng Diyos, sa opisyal na pangalan. Naku, mga kapatid, huwag tayo papabola sa ganung kababaw na pananalita. Maraming pagtukoy sa iglesia sa Bagong Tipan. Sa iba't ibang bahagi ng Bagong Tipan, ang iglesia ay tinatawag sa iba't ibang paraan. Example, mga kapatid, puro pangalan to. Ayan, mga katawagan sa iglesia. Iglesia ng mga hintil. O iglesia ng mga hintil. Meron din yung paborito ni Roma 16:16. Iglesia ni Kristo. Isa pa yung nagsasabi na yan daw ang opisyal pangan. Pag binasa niyo yung mga talatang yan, wala namang salitang opisyal dyan. Walang opisyal-opisyal. Tapos iglesia ng Galacia, sa Galacia 1:22. Iglesia ng Judea. Iglesia ng mga panganay. Iglesia ng mga taga-Thessalonica. Isipin nga ninyo, puro pangalan yan eh. Kung babatay tayo doon sa daloy ng pangungusap ng mga nag-aangkin na iglesia ng Diyos daw ang yung pangalan. Dapat daw opisyal na pangalan. No, mga kapatid. Maraming Pilipino na nadadaya niya. Sapagkat hindi nag-aaral ng Biblia, hindi rin nakikinig kasi sa iba. So ang terminong ito, mga kapatid, ay hindi nangangulugan na ito lamang ang tamang pangalan na iglesia. Sa halip ito ay isang paglalarawan na ang iglesia ay pag-aari ng Diyos. Ang iglesia ay tinawag ding katawan ni Kristo. Sa Colossus 1:18, di ba? Na nagpapakita na ito'y hindi nakatali sa isang partikular na pangalan. Anong pangalan dyan? Kahit anong pangalan, basta magandang pangalan. Pwede na yun. At ang aral ay tama. Ang diwa ng iglesia, mga kapatid, ay mas mahalaga kaysa sa pangalan. Sa Bagong Tipan, ang diin ay sa pananampalataya kay Kristo. Yun ang importante. Sa pagsunod sa Kanya at sa pagiging bahagi ng Kanyang katawan. Ang pangalan ay hindi ang batayan ng kaligtasan, kundi ang tunay na relasyon kay Kristo. Hindi ka naman maliligtas sa pag-anib sa iglesia. Wala kang mababasa sa Biblia na dapat kang umanib sa isang iglesia para maligtas. Ang mababasa natin sa Biblia, dapat kang manampalataya kay Kristo para maligtas ka. At ang mababasa natin sa Biblia, ang iglesia ng Panginoong Hesukristo, iglesia ng Diyos, at ang iglesia na tinutukoy sa Biblia, mga mananampalataya kay Kristo. Huwag kayong papadaya, mga kapatid. So, ang konteksto ng unang Korinto 1:2, mga kapatid, yung talatang ito ay partikular na tumutukoy sa iglesia sa Korinto. Hindi bilang opisyal na pangalan, kundi bilang isang paglalarawan na kung sino sila. Kung ito ang opisyal na pangalan, bakit may iba pang mga pagtukoy sa iglesia? Gaya ng mga nabasa natin kanina, di ba? So, tuloy po natin. O sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, o yung iglesia ng Diyos, mga ginawang banal kay Kristo Jesus, yan kasi yung mga mananampalataya. Di ba magiging banal lang tayo kapag tayo nanampalataya kay Kristo Jesus? No? So, yung ginawang banal dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Yung kabanalan ay hindi sa sariling gawa natin. Ginawa tayong banal dahil nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tapos mga tinawag na banal. Yung mga taga-Korinto, tinutukoy ni Pablo dito. Pero makikita nyo dito sa pag-aaral ako rito, daming problema rito. Pero dito pinapaalala ni Pablo yung kanilang kalagayan. Sila ay hindi naman como may problema, hopeless scenario na, hopeless situation na. Pinapaalala niya, o kayo mga tinawag na banal. Pag sinabing tinawag na banal, ay yung talagang, yung tinawag, di ba? Alam natin kanina, pinag-aralan natin yung salitang tinawag. Pagtawag ng Diyos yan sa tao na may purpose ang Diyos. Dito, purpose ng Diyos, yung mamuhay tayo na may kabanalan. Upang maniwala, para mamuhay tayo na may kabanalan. Kasama ng lahat kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So kasama ng lahat eh. So hindi lang yung sa Korinto ang church ng Panginoong Hesukristo, di ba? Na dito talagang pinalawak ni Pablo yung saklaw ng pagtawag ng Diyos, hindi lang mga taga-Korinto, mga Kristiyano, kundi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Nakita nyo, mga kapatid, tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Isang pagpapahayag yan na sila'y nananampalataya at sumasamba sa Panginoon.
So ipinakikita rito na iisa lang ang iglesia ng Diyos. Kahit magkakaibang lugar yan, iisa lang. Dahil naging isa sila sa pananampalataya kay Kristo. Spiritual yan, bagamat maraming local churches. So kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So hindi inaangkin ni Pablo yung sila lang na kanila at ating Panginoon. Hindi katulad ng mga iba ngayon na sinasabi nila, sila lang ang tama, sila lang ang maliligtas. Maling aral yun. So ibig sabihin, si Jesus ay Panginoon ng lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang ng mga iglesia ng Diyos sa Korinto. Ipinakikita dito yung pagkakaisa ng lahat ng mga Kristiyano sa ilalim ng isang Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo. Verse 3, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Madalas ganyan ang pagbati ng Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Halos sa lahat ng mga sulat niya dito sa New Testament, merong ganyan diwa ng pagbati. Palaging ganyan. Hindi nawawala yan ganyan pagbati. Nababanggit niya yung biyaya. Ano ba ibig sabihin ng biyaya? Sumainyo nawa ang biyaya. Biyaya, tumutuko yan sa hindi matatawarang pag-ibig at tabag ng Diyos na ibinigay sa atin na walang bayad. Sa konteksto ng Kristyanismo, ang biyaya, mga kapatid, ay ang kaligtasan at pagpapala na natatanggap ng mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. So, hindi yung material lang yan. More sa ano yan, mga kapatid. Yung salitang biyaya, more sa kaligtasan. At kapayapaang mula sa Diyos, sabi rito. Kapayapaan, hindi lamang ito tumutukoy sa kawalan ng kaguluhan. Hindi ko mawalang gulo, payapa. Sapagkat minsan yung katahimikan wala rin kapayapaan Yung kapayapaang tinutukoy nito ay spiritual na kapayapaan na nagmumula sa tamang relasyon sa Diyos. Ito yung katiyakan ng kaligtasan at ang kapanatagan ng puso na dulot ng pananampalataya kay Kristo. Payapa tayo, mga kapatid. Kahit magulo ang paligid natin, bakit tayo nagiging payapa? Dahil sa biyaya ng Panginoon sa Kristo, iniligtas tayo, alam natin na maliligtas tayo. Pagdating ng araw ng pag-uukom, meron tayong kapayapaan ngayon sa Diyos. Kaya ang talatang ito, mga kapatid, ay pinakikita ni Pablo ang kanyang malasakit sa mga taga-Korinto sa pamamagitan ng panalangin. Na sila'y patuloy na lumalakad o lumakad sa biyaya at kapayapaan ng Diyos. Parang prayer parang prayer ni Apostol Pablo yan. Ito rin ay isang paalala na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. At sa verse 4, sabi rito, ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo. Dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Muli, inulit, pinapaalala ulit ni Pablo to. At sinasabi niya, nagpapasalamat siya sa Panginoon Diyos. Dahil nalaman ni Pablo, itong mga taga-Korinto, ay talagang biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kabila ng mga problema dyan, sa kabila ng mga problemang i-discuss niya dyan, pero hindi pa natin i-discuss ngayon yan. Pero nakikita natin dito, puro magagandang bagay. Sinasabi ni Pablo rito, pinapaalalan ni Pablo yung mga magaganda nilang nakamit mula sa Diyos. Kaya kahit anong suliranin pa ang kanilang kaharapin, huwag nilang kakalimutan na hindi sila pababayaan ng Diyos. Sa verse 5, na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Isipin nga ninyo, karuktong ito ng pagpapasalamat ni Pablo tungkol sa mga taga-Korinto. Hindi ito tumutukoy sa mga material na yaman. Baka yung iba sasabihin, yayaman pala tayo. Dahil sa lahat ng mga bagay, pinayaman kayo. Hindi. Sapagkat ang pagyaman dito, tingnan nyo, pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman, bawat uri ng pananalita. Yan mga kapatid, tumutukoy yan na pinagkalooban sila ng Diyos ng kasaganahan sa mga spiritual na biyaya, partikular sa pananalita. Marahil yung kakayang mangaral, magturo, mag-share ng gospel at sa kaalaman, pagkaunawa sa mga katotohanan ng pananampalataya. So, spiritual knowledge yan, mga kapatid. Yung pagyaman dyan, hindi material na pagyaman. Tingnan nyo yung sumunod. Kagaya ng patotoo,
kagaya daw. Yung pagyaman, kagaya ng patotoo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Yung pinagkaloob sa kanila, pinagtibay pa sa kanila. Ano ibig sabihin ng patotoo ni Kristo? The testimony of Christ. Ang ibig sabihin niyan, gospel, ebanghelyo, mga kapatid. Ang ebanghelyo at ang katotohanan tungkol kay Jesus na pinagtibay sa mga mananampalataya. So, hindi material yan, mga kapatid, ha? So, dito sa konteksto ng kabanata, pinapakita ni Pablo na mga taga-Korinto ay tumanggap ng spiritual na mga kaloob bilang patunay na kanilang pananampalataya at ng gawain ni Kristo sa kanila. Ito isang pagpapatibay ng kanilang relasyon kay Kristo ay totoo at aktibo. Yan dito sa Korinto, kahit maraming problema dito sa Korinto, sa lahat ng mga sulat ni Pablo, itong unang Korinto, napakaraming suliranin. Pero hindi naman nangangahulugan yun na wala na silang pag-asa. Sapagkat sila yung mga mananampalataya. At kaya nga sumulat si Pablo rito para wastuhin ang mga pagkakamali. Pero gaya na sabi ko, next meeting na yung mga pagkakamali. Dito ba na tayo sa verse 7? Kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob. Ibig sabihin, maraming pinagkaloob sa kanila. Tulad ng karunungan, kaalaman, mga spiritual gifts yan. Habang kayo naghihintay ng pagpapakita ng ating Panginoon sa Kristo. Tumutukoy ito sa paghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus. Sa muling pagparito. Ibig sabihin, mga kapatid, binibigyan din ni Pablo na ang buhay Kristiyano ay isang aktibong paghihintay. Aktibo. Ibig sabihin, hindi tayo nakanganga habang hinihintay natin Panginoon. Kaya nga sabi rito, balikan natin, kaya't kayo hindi nakukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoon. Ang Kristiyano, hindi maghihintay lang ng second coming. Puro ka second coming, puro ka second coming. Hindi ka naman naghahanap buhay. Hindi ka naman kumikilo sa church. Hindi ka nagmimisyon. Anong ihintay? Ihintay mo na lang ang pagparito ng Panginoon? Meron tayong dapat gawin, mga kapatid. Kailangan sa pamumuhay natin, mamuhay tayo sa pananampalataya habang ginagamit natin yung mga kaloob ng Diyos. So, yun po mga kapatid. At verse 8, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan. So, encouragement to ni Apostol Pablo, yung Panginoong Jesus. Palalakasin tayo niyan. Alam mo, sabi niya to, sa gitna ng mga problemang i-discuss niya rito, nandiyan ang Panginoon, palalakasin niya kayo hanggang sa katapusan. Ipinakikita rito ang pangako ng Diyos na patatatagin sila para makapanatili sila sa pananampalataya hanggang sa huling araw. Nang sabi rito, palalakasin o magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan. Ibig sabihin, pagdating ng araw ng pag-ukom, hindi tayo masusumbatan. Yan ang gusto ng Panginoon eh. Tinitrain tayo rito para pagdating ng pag-ukom, hindi tayo masusumbatan sa harap ng Diyos sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi rito mga kapatid, sa huling talata, ang Diyos ay tapat. So, ito'y katangian ng Diyos. Faithful ang Diyos. Ibig sabihin, anuman ang kanyang sinabi, anuman ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin yan. Hindi siya nagbabago at mapagkakatiwalaan siya. Kaya kapit lang, mga kapatid. Kahit ano pang suliranin, ang ma-encounter natin. Na sa pamamagitan niya, itinawag kayo. Sa pamamagitan niya, ibig sabihin, yung pagkakatawag sa mga Kristiyano ay hindi bunga ng sarili nating gawa o kagusto ng tao. Ito'y inisyatibo. Ang Diyos na nagpasimula niyan. Yun niya rin ang Diyos na sa pamamagitan niya, by whom you were called, God is faithful. By whom you were called, tinawag tayo ng Diyos tungo sa pakikisama sa kanyang anak. No? Yung pakikisama rito, tinawag tayo ng Diyos para magkaroon tayo ng pakikisama. Alam natin pagtawag, di ba? May purpose para magkaroon tayo ng pakikisama. Ano ba yung pakikisama rito? Fellowship. Sabi riyan, yung salita sa Greek word, yung salitang fellowship, koinonia. Bakit natin hinahalukay yung mga Greek word? Para lumalim ang ating pagkaunawa. Sapagkat yung fellowship dito, hindi yung kamayan-kamayan lang. So, o yung nagsasama-sama lang. Yung fellowship na koinonia ay nangangahulugan ng malalim na ugnayan, pakikibahagi at pagkakaisa. Yan ang fellowship talaga. Sa wikang Grego na koinonia. Yan ang purpose ng Diyos kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos.
Pinakikita nito na ang buhay Kristiyano ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, kundi pagtanggap ng isang malapit at patuloy na ugnayan kay Kristo. Kaya madalas nyo marinig, hindi naman yung sekta ang importante. Nakakatulong ang sekta, lalo na kung tama naman ang sekta. Pero dapat ang focus natin paano uunlad ng mga kapatid sa ating mga relasyon sa Diyos. Kasi pakikisama, malalim yan mga kapatid. At sa huling parirala, si Jesu Kristo na ating Panginoon. Continuation lang yan nung kanina. No? Tingnan nyo. Tungo sa pakikisama ng kanyang anak. Diyan tayo dinadala. Diyan tayo, nais ng Diyos na dalhin. Magkaroon tayo ng pakikisama ng koinonia sa ating Panginoon, sa anak niya, si Jesu Kristo na ating Panginoon. So, ating Panginoon. Pag sinabing ating Panginoon, siya sabi pa, hindi na lang sinabi si Jesu Kristo na Panginoon, kundi ating Panginoon. Ibig sabihin, siya ay may ganap na kapamahalaan sa buhay natin. Tinatanggap natin siya na Panginoon ng buhay natin. Ibig sabihin, handa tayong sumunod. Handa tayong parangalan at paglingkuran ang Panginoon sa Kristo. So, yung talatang ito, mga kapatid, isang paalala sa ating buhay Kristiyano, ay hindi nagsisimula sa ating sarili, kundi sa katapatan ng Diyos. Tinawag niya tayo upang makisama sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Sa isang buhay na may kaugnayan sa Kanya at tayo'y sumusunod sa Kanya. Ang Diyos ang dahilan ng ating pagkatawag. Hindi sarili nating effort yan. Walang kumikibo sa atin, tinawag tayo ng Diyos. Hindi natin hinahanap ang Diyos, tinawag tayo ng Diyos. At si Kristo ang sentro ng ating buhay at pananampalataya. So yun po mga kapatid ang introduction. Introduction lang yan na ating gagawing series na pag-aaral dito sa unang Korinto. Naway maging interesado kayo sapagkat yung susunod natin, iisa-isayin na natin ang mga suliranin na binanggit ni Apostol Pablo. Yung iba rito mga kapatid, pag tinamaan tayo, maaaring masaktan tayo. Pero ganun talaga mga kapatid, itinutuwid tayo ng Panginoon. So sa ating pagninilay, pagbubulay-bulay ngayong araw, nakita natin kung paano pinahayag ni Pablo ang biyaya at katapatan ng Diyos sa mga taga-Korinto. Sa kabila ng lahat, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Patuloy siyang gumagawa sa atin. Tinatawag tayo sa kanyang kaharian at binibigyan tayo ng pag-asa na hindi natitinag kahit ano pang problema rito mga kapatid. Subalit alam natin ang iglesia ay hindi perfecto. Hindi perfecto ang mga local church. Maraming problema sa mga local churches. Pero huwag maging dahilan yan ng katitisaran. Huwag maging dahilan yan na ikaw ay malayo sa pananampalataya at bumitaw sa iyong pakikisama sa ating Panginoon Kristo. Tulad ng iglesia sa Korinto, tayo rin ay humaharap sa iba't ibang hamon sa ating pananampalataya at buhay bilang katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa ating susunod na pagtitipon, sisimulan natin na masusing pagsusuri sa iba't ibang suliranin. Baka naman hindi naman lahat yun mga kapatid. Siguro isang suliranin at a time. No? Marami ho yan. May higit 10 yan mga kapatid. Na kinaharap ng iglesia sa Korinto. Na mga bagay na maaaring may kaugnayan din sa ating sariling paglalakbay sa pananampalataya. Hanggang sa muli natin magkikita, naway patuloy nating pagbulay ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Ipanalangin natin na ihanda niya ang ating mga puso upang maunawaan ang kanyang mga aral at matanggap ang kanyang patnubay sa ating paglago bilang kanyang bayan. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y muling manalangin.